May 3, 2024, Biyernes. Isang malamig na araw sa Chisontrol, isang maliit na baryo sa distrito ng Rancha sa Camis, West Java. Karaniwang sa ganitong panahon umuulan mula pala ng madaling araw at nananatili ang mga tao sa bahay, nakabalot ng kumot, umiinom ng mainit na inumin. Pero hindi ganoon ang araw na yon. Walang ulan pero malamig pa rin ang simoy ng hangin. Hindi pa gaanong sumisikat ang araw at karamihan ng mga tao ay nasa loob pa ng kanilang bahay, maliban na lang sa mga kailangang pumasok sa trabaho. Isa na rito si Yoyo Tarya, ang lokal na pinuno ng barangay. Karaniwang araw yun ng trabaho kaya tulad ng nakasanayan naghanda na siya. Bandang 7:30 ng umaga, habang abala siya sa pag-aayos, nakatanggap siya ng tawag mula sa isa sa mga kapitbahay. Ayon sa kanya, si Tarsom na lalaking kilala sa pagkatay at pagbebenta ng mga tupa sa lokal na palengke ay galit na naman. Inakala ni Yoyo na baka sinubukan na naman nitong saktan ang sarili tulad ng ginawa niya dati. Kaya agad siya nagtungo sa bahay ni Tarsom upang tingnan ang kalagayan nito. Pero bago pa siya makarating, nakita niya si Tarsom na nakatayo malapit sa sementeryo. May hawak na plastik na may mantsa ng dugo. Mula sa di kalayuan, naririnig ni Yoyo ang sigaw ni Tarsom. Nag-aalok ito ng karne. At yun pa lang ay tila kakaiba na. Bakit siya nagbebenta ng karne sa kalsada, sa tapat ng sementeryo, kung ang palengke ilang kanto lang ang layo? Paglingon ni Tarsom, napansin niya si Yoyo at nagsimulang lumapit habang hawak pa rin ang dugo ang plastik. Nguminti siya at nagtanong, "Gusto mo bang bumili ng karne, sir?" Litong-lito, tinanong ni Yoyo kung anong klaseng karne yon, at ngumiti si Tarsom habang sumagot na karne ni Yanti. Si Yanti ay ang kanyang asawa. Parang kidlat na tumama kay Yoyo ang sagot. Hindi na siya nagsalita pa. Tumakbo siya ng mabilis papunta sa pinakamalapit na himpilan ng pulis at hindi siya huminto hanggang sa makarating siya roon. Ang pangalan niya ay si Tarsum, 50 taong gulang siya at kakaunti lamang ang nalalaman tungkol sa kanyang pinagmulan, pati na rin kay Yanti, ang kanyang asawa na nasa 40 years old. Ayon sa mga nakakakilala sa kanya, si Tarsum ay tahimik, kalmado at masipag. Lumipas siya sa baryo kasama ang kanyang asawa at 2 anak mga taong 2010. Sa panahon ng krimen, ang bunso na lamang nilang anak na nag-aaral pa ang nakatira sa kanila. Nabubuhay si Tarsum sa pagpapastol ng mga tupa. May ilan siyang alagang tupa at kambing na ibinebenta niyang buhay o kinakatay at ipinagbibili ang karne sa lokal na palengke. Siya rin ay may maliit na taniman na kanya ring pinamamahalaan. Ayon sa mga kapitbahay, mabait siya sa kanyang mga alaga. Maingat siya magpakain at kadalasan ay kinakausap pa raw niya ang mga ito ng may lambing. Kilala siyang masayahin. Palagi siyang bumabati sa mga dumadaan at nagsasabing magandang umaga o ingat ka habang may ngiti sa labi. Hindi mo aakalaing siya ang taong kayang katayin ang sarili niyang asawa balang araw, ngunit malinaw na may matagal nang kinikimkim sa loob niya. Katulad ng karamihan sa kanilang baryo, hindi mayaman si Tarsum. May ilan siyang alagang hayop pero maliit lamang ang kanilang bahay. Payak, sapat lang na magkaroon ng masisilungan ang kanyang asawa, 2 anak at siya mismo. Ang mga hayop na kanyang inaalagaan ay hindi lang basta kabuhayan. Para kay Tarsum, silang kanyang tunay na yaman. Kaunti lamang ang nalalaman tungkol sa kung ano ang pinagkakaabalahan ng kanyang asawa na si Yanti, pero isang bagay ang tumatak. Sa kabila ng mga pagsubok sa buhay, nagsisikap ang kanilang pamilya na tumulong sa iba. Naalala sila ng mga kapitbahay bilang mapagbigay, gumagawa ng maliit na gawain ng kabutihan at tumutulong sa komunidad kung kailangan sila. Tungkol naman sa pamilya ni Tarsum, wala sila sa malapit. Kasama lang niya sa baryo ang kanyang asawa at mga anak. Ang pagpapalaki ng mga hayop at ang pagsusumikap na mabuhay sa isang maliit at liblib na baryo ay isang trabaho na halos nakakapagod. Ginugugol ni Tarsum ang kanyang mga araw sa bukid. Nag-aalaga ng hayop, nagtatanim at tumatanggap ng mabibigat na trabahong pisikal kung saan man may pagkakataon para lamang may maipakain sa kanyang pamilya.
Ngunit nang biglang tumaas ang presyo ng mga pangunahing bilihin, hindi pa handang ibenta ang kanyang mga alagang hayop. Kaya kumapit siya sa mga kapitbahay para humingi ng tulong. Sa simula, kaunting bagay lang. Humihiram ng bigas, asukal, itlog at iba pang pangangailangan. Pero kalaunan, maging ang paghingi ng ganitong bagay ay masakit na at nakakahiya. Nahihiya na siya kaya napilitan siyang lumapit sa mga 5-6. Mga pautang na walang tanong-tanong pero may kapalit na mataas na interes. Nang dumating na ang panahon para magkatay at magbenta ng karne, umaasa si Tarsum na kahit papano ay maibsan nito ang bigat ng kanilang sitwasyon. Pero kakaunti ang mga mamimili. Pati ang mga tao sa baryo ay hindi na rin kaya bumili ng karne, kaya hindi gumanda ang kanyang kita. At dahil doon muli siyang nangutang, isa pang utang at isa pa hanggang sa tuluyang lumobo ang kanyang utang. Sa oras ng insidente, iniulat ng mga investigador na umabot na sa 100 million rupiya o tinatayang 342,000 sa peso ang kabuuang utang ni Tarsum. Para sa isang lalaking halos walang kita, parang bundok na ang bigat nito. At sa ilalim ng ganong pasanin, unti-unting nawala ang dating masayahin at palabating si Tarsum na kilala ng mga kapitbahay. Nawala ang kanyang mga ngiti, nanahimik siya, naging mailap at tila lumulubog sa sariling anino. Ngunit sa likod ng mga saradong pinto, lalong lumalalim ang mga bitak. Ayon sa mga nakatira sa katabing bahay, madalas nilang marinig ang sigawan sa loob, mga pagtatalo at alitan. Mailan pa ngang nagsabi na nakakarinig sila ng malalakas na kalabog na para bang may nasasaktan. Ayon sa mga ulat, si Yante ay nakipag-ugnayan na sa magkabilang pamilya, sa sarili niyang kamag-anak at maging sa pamilya ni Tarsum, upang sabihin na nag-aalala na siya para rito. Ani niya, hindi na ito kagaya ng dati. Para bang may kung anong bagay sa loob ni Tarsum na unti-unting nababasag. Inakala ng kanilang mga pamilya na ang sanhi ng lahat ay ang matinding pressure, ang bigat ng problemang pinansyal na unti-unti na siyang inuubos. Sa kultura ng Indonesia, karaniwan pa rin na ang responsibilidad ng pagtaguyod sa pamilya ay nakaatang sa balikat ng lalaki. Inaasahan na siyang magiging haligi ng tahanan. At kapag hindi niya nagampanan ang papel na yon, nagsisimulang tumubo ang kahihiyan, guilt at matinding stress. Minsan tahimik lang itong sumisira, minsan naman marahas. Sinubukan ng pamilya ni Yanti na humanap ng tulong para kay Tarsum. Nakipag-ugnayan sila sa local community health center at humiling na sana ay maaring masuri ang kalagayan ni Tarsum upang malaman kung siya ba ay dumaranas ng problema sa pag-iisip. Kaagad na tumugon ang mga health worker. Isang team na binubuo ng mga doktor at kawani ang bumisita kay Tarsum sa kanilang bahay. Maingat at may pag-unawa nilang hinimok siya na sumailalim sa isang simpleng medical at psychological check-up. Nagkaroon ng pag-asa ang kanyang pamilya. Iniisip nila na baka ito na ang magiging simula ng pagbabago, na sa wakas makakahanap na sila ng sagot. Matapos ang masusing pagsusuri, lumabas ang resulta na normal, wala sila natuklasang anumang problema. Walang malinaw na senyales ng sakit, mapa-physical man o pangkaisipan. Gayunpaman, hindi nila siya pinabayaan. Bilang pag-iingat, binigyan siya ng gamot para sa anxiety at depression. Umaasang kahit papano ay makakatulong ito. Sa loob ng ilang linggo, tila bumuti ang lahat. Sinunod ni Tarsum ang mga tagubili ng doktor. Ininom ang gamot at wala namang naiulat na anumang insidente. Walang karahasan at walang kakaibang kilos. Nagumpisang umasa ang mga tao. Baka nga totoo na ang problema ay mental health lang at baka sa tulong ng gamot, unti-unti na siyang gumagaling. Ngunit kalaunan ay may muling nagbago. Nagsimula ito ng may isang lalaki na dumating sa baryo. Siya ay matangkad, malapad ang balikat, may tindig ng isang taga-singil ng utang. Hindi siya mukhang naglalakad-lakad lang o napadaan lang, may layunin ang kanyang presensya. Nagsimula siyang magtanong-tanong sa mga residente ng baryo. Isa-isa ang kanyang tanong, nasaan si Tarsum? Sa simula, hindi siya mukhang marahas. Diretso lang siya magsalita at malinaw ang intensyon. Kaya mailan sa mga tao ang nagturo sa kanya patungo sa bahay ni Tarsum. Pero habang papalayo na siya, hindi maiwasan ng iba na makaramdam ng kaba. Kaya't may ilan na palihim na sumunod o nakiusyoso habang papalapit siya sa bahay ni Tarsum.
Pagdating sa bahay ay hindi man lang tinawag ng lalaki si Tarsum. Sa halip ay malakas siyang kumatok sa pinto at galit na humingi ng bayad at sinigaw pa niya kung magkano ang halaga. Doon pa lang napagtanto ng maraming taga-baryo kung gaano kalalim ang pagkakautang ni Tarsum. Nakakagulat ang numerong yon. Para sa isang taong namumuhay ng payak, mahirap isiping maari siyang malubog sa ganong klaseng utang. Pagkalipas ng ilang minuto na walang sagot mula sa loob ng bahay, umalis na rin ang lalaki. Pagkalipas ng 3 araw gabi ng April 30, 2024, dumating si Tarsum sa bahay ni Yoyo, ang hepe ng barangay. Wala namang napag-usapang pagdalaw, hindi rin iyon gabi ng ronda, at wala silang plano na magkita. Kinabuksan ni Yoyo ang pinto, nagulat siya na makita si Tarsum. Pinapasok niya ito at tinanong kung ano ang dahilan ng pagbisita. Pero hindi sumagot si Tarsum. Umupo lang siya, nakatingin sa sahig. Walang sinasabi ni hindi makatingin sa mata. Tahimik lang. At sa wakas nagsalita rin siya. Isang pangungusap lang na, pakialagaan mo ang bunso ko. Napahinto si Yoyo. Parang kumalampag sa hangin ang mga salita. Babala, hindi lang basta pakiusap. Tinanong niya kung ano ibig sabihin yon, bakit niya nasabi yon at kung may problema ba siya. Pero ang tanging isinagot ni Tarsum ay isang mahinang ngiti. Ayos lang ako, ani niya. Baka pumunta ako sa Kalimantan. Ipinaliwanag niya na may kaibigan siya roon na inalok siyang tumulong sa paggawa ng palaisdaan. Baka raw yun ang bagong simula na kailangan niya. Baka gumaan ang lahat. May tunog ng pag-asa ang mga sinabi ni Tarsum, pero may nararamdaman si Yoyo na kakaiba. May bigat sa boses ni Tarsum, may lungkot sa kanyang mga mata na hindi mawala sa isip ni Yoyo. Kaya't hindi siya tumigil. Tinanong niya ulit kung may problema ba ito. May hindi ba pagkakaunawaan sa bahay o may issue ba sila ni Yanti? Pero umiling lang si Tarsum at paulit-ulit na sinabing ayos lang siya. Pagkatapos ng insidente, doon na lang nalaman ni Yoyo na si Tarsum pala ay dumaan sa ilang bahay sa baryo nung gabing yon. Pero hindi para magpaalam, hindi rin para pag-usapan ang anak niya. Imbes ay inibitahan niyang mga tao. Sinabi niyang dumaan sila sa bahay niya ng bandang alas 7 ng gabi. Maipapagawa raw siya at may kailangan daw siyang tulong. Pero hindi matahimik ang kutob ni Yoyo. Kaya kahit walang kasiguraduhan, nagpa siya siyang silipin si Tarsum. At nang malapit na siya sa bahay, ang sumalubong sa kanya ay hindi kapayapaan at lalong hindi isang mainit na pagtanggap. Sa halip ay narinig ang sigaw ng isang babae, malakas at puno ng takot. Kasunod nito ang malalakas na kalabog mula sa loob ng bahay. Agad siyang sumugod kasamang ilan pang kapitbahay. Ang tumambad sa kanila ay isang tagpong nagpayanig sa kanilang kalooban. Si Tarsum ay nakahiga sa sahig. Ang sarili niyang mga kamay ay mahigpit na nakabalot sa kanyang leeg dahil sinusubukan niyang sakalin ang sarili. Namumula ang kanyang mukha. Halos hindi na siya makahinga at nanginginig ang kanyang katawan. Si Yanti naman ay nasa tabi niya, pilit na inaalis ang pagkakakapit ng mga kamay nito sa sarili nitong leeg. Desperadong pigilan siya sa pagtatangkang wakasan ang kanyang buhay. Kung wala si Yanti roon at kung hindi rin dumating agad ang mga kapitbahay, baka natuloy ang balak ni Tarsum. Nang akala nilang kalmado na siya, bigla siyang pumiglas. At sa pagkakataong yon ay naging mas marahas siya. Tumakbo siya ng buong lakas at inuntog ang kanyang ulo sa isang kahoy na haligi sa loob ng bahay. Umalingaw-ngaw ang tunog, matinis at masakit pakinggan. Dumugo ang kanyang ulo pero hindi pa rin siya tumigil. Paika-ikang lumabas siya ng bahay at doon ay buong lakas niyang ibinangga ang ulo sa isang poste ng kuryente. Pagkatapos ay inuntog ulit niya ang kanyang ulo sa pader na gawa sa ladrilyo ng kapitbahay. Saka ay sinubsob ito sa batya ng tubig ulan at pinanatili roon. At tila hindi pa sapat yon. Isinampa niya ang sarili sa pinakamalapit na puno ng niyog at buong lakas niyang ibinangga ang katawan. Napakagulo ang mga nangyayari. Nagdatingan din ang mga tao, nagsisigawan at parami ng parami ang sumubok na tumulong kay Yoyo para pigilan si Tarsum. Sa wakas, matapos siyang mapigil ng ilang kalalakihan, doon lang siya tumigil. Inalalayan siya pauwi at hirap na hirap siyang huminga. Basa ng tubig, dugo at putik ang kanyang mukha pero buhay pa siya. Nang tinignan nila ang kanyang sugat, doon lang nila napagtantong mas malala pala ito kaysa sa inaakala nila. Kaya naman, agad siyang isinugod sa hospital.
Nang bahagyan ng kumalma ang lahat, naupo si Yoyo kasama si Yanti dahil kailangan niya ng paliwanag. Ano ang nangyari? Bakit biglang nagwala si Tarsum ng ganon? Ikinuwento ni Yanti na umaga pa lang ng araw na yon, bigla na lang daw itong nagalit ng walang babala. Naghahagi siya ng mga gamit sa bahay, sinugod siya at sa huli ay sinubukang saktan ang sarili sa mismong harapan niya. Nang tanungin ni Yoyo tungkol sa mga usap-usapan tungkol sa napakalaking utang at sa di umano'y naniningil na lalaki, inamin ni Yanti na narinig na rin niya ang mga ganong balita. Pero giit ni Tarsum na kontrolado raw niya ang lahat. Sinabi niyang naibenta na niya ang kotse nila at nabayaran ang karamihan sa malalaking utang. May iilan pa raw na maliliit na balanse pero tinutulungan na raw siya ng kanyang pamilya para asikasuhin yon. At sa kabila ng lahat ng ito na para bang walang nangyaring mabigat, kalmado lang si Tarsum. Nanigarilyo siya ng tabako gaya ng dati, ngumiti at tumawa na parang wala lang nangyari. May 3, 2024 sa kanilang baryo ay maaga nagsisimula ang araw. Bandang 3:00 pala ng madaling araw ay may mga tao nang papunta sa palengke, naghahanda ng paninda o namimili. Mga 7:30 ng umaga, si Yanti ay naghahanda ng pumunta sa moske. Matagal na siyang nag-aaral magbasa ng Quran doon at yun din ang pagkakataon niyang makihalubilo sa ibang kababaihan sa komunidad. Pero hindi na siya nakaalis. Paghakbang pa lang niya palabas sa kalsada malapit sa kanilang bahay, sinalubong na siya ni Tarsum at agad siyang inatake. Naghihintay na pala yon. May hawak siya na isang malaking pamalong kahoy. Malakas ang unang hampas at sinundan pa ng isa at isa pa. Karamihan ng mga tama ay tumama sa kanyang ulo, nabiyak ang kanyang bungo, tumalsik ang dugo sa kalsada, sa lupa maging sa katawan ni Tarsum. Narinig ang mga buto niyang nabasag sa bawat malakas na paghampas. At nang siya'y bumagsak, dumudugo ang kanyang bibig, tenga at ulo. Marahil iniisip ng kahit sinong makakita na tapos na, pero hindi pa. Sa halip na umalis, bumalik si Tarsum sa bahay at sa pagkakataong yon, may dala na siyang kitchen knife. Tumayo siya ng saglit sa tabi ng katawan ni Yanti, tapos naupo sa tabi nito at saka nagsimulang hiwain. Una ang mga binti, sumunod ang mga braso. Paulit-ulit, binti, braso hanggang sa maihiwalay ang lahat ng bahagi mula sa kanyang katawan. Pagkatapos, pinaghati niya ang katawan mismo. Lahat ng bahagi, ang mga bias, ulo at katawan ay isinilid niya sa isang malaking plastic bag. Kaparehong plastic bag na ginagamit niya kapag siya ay nagbebenta ng karne ng tupa sa palengke. Pagkatapos ay nagbihis siya, parang karaniwang araw lang ng pagtitinda. Pero sa halip na dumiretso sa palengke, naglakad siya sa paligid ng baryo. Tinatanong ang mga tao kung gusto nilang bumili ng karne. May isang kapitbahay na nakarinig sa kanya habang sumisigaw na bili na kayo ng karne ni Yanti. Sa una ay walang nakaintindi. Hindi nila agad na proseso kung anong ibig sabihin noon. Pero isang lalaki ang natahimik, na bahala sa tono ng boses ni Tarsum at sa bag na hawak nito. Kaya agad siyang tumawag kay Yoyo. Sa simula ay nakala ni Yoyo na isa na namang masamang episode ito. Baka sinaktan na naman ni Tarsum si Yanti katulad ng dati. Pero nang makita niya ang dugo sa plastic bag at ang katahimikan sa mga mata ni Tarsum, alam niyang may iba na. Wala na si Yanti. Hindi na siya nag-aksaya ng oras. Tumakbo siya ng buong bilis papunta sa pinakamalapit na himpilan ng pulis. Iniwan niya si Tarsum doon nakatayo malapit sa sementeryo ng baryo, mag-isa at hawak pa rin ang plastic bag. Hindi nagtagal matapos tumakbo si Yoyo sa pulis, isa pang residente ang nakakita kay Tarsum. Sa pagkakataong ito, nakaupo siya sa tabi ng post-ronda, ang tagpuan ng mga kalalakihan sa gabi para magbantay. Pero hindi lang siya basta nakaupo roon, may hinihiwa siya. Lumapit ang lalaki pero habang papalapit siya, nakita niya kung ano ang hawak ni Tarsum, isang binti ng tao. Sa isang kamay hawak ni Tarsum ang binti, sa kabila naman ang kutsilyo. Kalma lang siyang hinihiwa ang paa. Tila ba ang karaniwang kanilang ito mula sa hayop na kinatay. Napatigil ang lalaki na parabang biglang nalaglag ang kanyang puso. Tapos may sumigaw. At sa isang iglap ay nagkagulo na ang buong baryo. Nagdatingan ang mga tao. Ang iba ay naglabas ng cellphone at nagsimulang mag-video. At nang mapansin ni Tarsum na pinapanood siya, hindi siya tumakbo. Sa halip ay hinila niya ang mga bahagi ng katawan papunta sa kalapit na bahay. Di nagtagal dumating ang mga pulis.
Pero kahit noon pa man ay hindi naging madali ang pag-aresto sa kanya. Hawak pa rin ni Tarsum mga kutsilyo sa kanyang kamay, iwinawasiwas niya ito sa sinumang lalapit at handang lumaban. Sa isang video na ngayon ay viral, makikita ang isang miyembro ng militar ng Indonesia na nakikipagbuno kay Tarsum at pilit siyang pinapahiga sa lupa. Sa isang panayam, sinabi ng opisyal na maaari akong namatay kung natalo niya ako. Habang hinahawakan siya ng mga tao, nagsisisigaw si Tarsum, kumakalmot at pilit na nagpupumiglas, parang isang hayop na naipit sa sulok. Sa huli dahil wala na ibang paraan, hinila siya at pinilit siyang isakay sa sasakyan ng pulis. Dinala si Tarsum sa Changmi District Police Station para sa investigasyon. Sa simula ay walang kumakausap sa kanya. Ayaw din niyang tumingin sa mata ng kahit sino. Umiiyak siya, humahagulgol at nakaupo mag-isa sa kanyang selda at paulit-ulit na nagtatanong kung nasaan ang kanyang asawa. Pabalik-balik siya sa ulirat, minsan tulala habang nakatingin sa rehas, para bang hinihintay isang parusang hindi niya kayang unawain. Pero unti-unti nagsimula magsalita si Tarsum. Sa isa sa mga unang interogasyon, bigla siyang humahagulgol bago pa man makasagot sa kahit na anong tanong. Sa wakas, nakuha ng mga investigador ang malinaw na larawan ng nangyari. Ayon kay Tarsum, nagsimula raw ang lahat sa isang pagtatalo. Pinag-uusapan nila ang tungkol sa pera, utang at matinding pressure hanggang sa may parang pumutok sa loob niya. Inamin niyang siyang pumatay kay Yanti. Noong May 5, 2024, formal siyang kinasuhan ng mga pulis bilang nag-iisang salarin sa ilalim ng Article 338 at 340 ng Indonesian Criminal Code. Murder na may premeditation na maaring parusahan ng habang buhay na pagkakakulong o kamatayan. Pero habang nasa kustudiya, kapansin-pansin ang mabilis na pagbabago ng ugali ni Tarsum. Minsan kalmado tapos biglang balisa. Madalas niyang iuntog ang kanyang ulo sa pader o sa rehas. Parang pendulum ang kanyang emosyon, lumulundag mula sa katahimikan papunta sa marahas na galaw. Dahil sa pag-alala, humiling ang mga investigador na isang kompletong pagsusuri ng kanyang mental health. Ipinadala siya sa psychiatric ward kung saan nanatili siya ng 14 days. Pagkatapos nito, napagpasyahan ng mga doktor na si Tarsum ay may malubhang sakit sa pag-iisip, sapat na upang hindi siya maaring panagutin sa ilalim ng batas. Inalisan siya ng kasong kriminal at sa halip noong September 4, 2024, inilipat siya sa Marzo Ikimadi Hospital sa Bogor, isang mental health facility. Ayon sa ulat, bumuti ang kondisyon ni Tarsum, ngunit nang kumalat ang balita na maaari siyang makabalik sa kanilang baryo, mariin itong tinutulan ng buong komunidad. Sa huli nagpasya mga otoridad na ilipat siyang muli sa pagkakataong ito sa Santa Fala Marta, isang rehabilitation center sa Sukabumi noong September 20, 2024. May mga bulong-bulungan na pagkatapos ng rehab, maaring ilipat si Tarsum sa isang pasilidad ng social welfare para sa mga tao may psychiatric disabilities. Ngunit pagkatapos noon, nawala na ang kanyang bakas. Hindi na alam kung nasaan siya ngayon. Ang mga video noong araw na yon kung saan si Tarsum ay naglalakad habang hawak ang mga bahagi ng katawan ni Yanti ay mabilis na kumalat sa buong Indonesia. Nayanig ang buong bansa sa kasong ito. Habang ang publiko ay bigla na lang nabalot ng takot sa mga pangyayari, dalawang inosenteng bata ang naiwan. Mga batang kailangang mamuhay na may tatak na anak ng mamamatay tao. Lumipat sila sa mga kamag-anak, pilit na nagsisimulang muli at pilit na kinakalimutan ng lahat. Ngunit sa isang baryong kilala ng lahat ang isa't isa, hindi ganon kadaling makalimot. Hindi na muling maibabalik sa dati ang kanilang buhay. At magpahanggang ngayon ay pinag-uusapan pa rin si Tarsum. Ang kasong ito ay nagpapakita na kung ang mental illness, kahirapan at social stigma ay hindi maaayos, mauuwi ito sa trahedya. Please support po my second channel na Usaping Krimen. Salitan ang pag-upload ko sa kada channel kaya kung gusto nyo na makapanood ng crime story araw-araw, maaari lamang po na i-check ang bawat channel para sa mga panibagong videos. Maraming salamat! Huwag magatubiling ibahagi inyong mga saloobin at komento. And please huwag kalimutang mag-like and subscribe sa aking channel kung hindi mo pa nagagawa. Magkita-kita tayo ulit sa aking susunod na video. Maraming salamat!